Good morning mga tito. So, Happy New Year sa ating lahat, no? At ginawa ko tong video na to para sa mga ang dami kasing sa group ngayon na mga interested sa MG5 na nagtatanong about sa kotse. So, meron tayong MG5 Alpha, tong laser blue na Alpha. Nakuha natin siya 2020. So, going 5 years na po tayo. And ang alam ko, wala tong Alpha sa website, pero i-visit natin yung website to make sure. At last time kasi natinignan ko, wala na siya dun eh. Bali, ang pinakaiba nito ay I believe naka 17-inch na to or 16-inch na alloy wheels. And meron tong kompletong set ng speakers, probably 7 ba? Or so there's a complete set ng speakers. At from here hanggang dito sa harap, yan, hanggang sa likod meron yan. Yan. And then well, meron din siyang sunroof. And hindi ko lang alam sa ibang model ganyan kung may sunroof. So ang biggest difference niya ay yun nga, naka-alloy wheels and may sunroof. So the reason ginawa natin itong video na to ay para ibigay sa inyo yung review ko within the last 5 years na ginagamit ko. To give you a heads up, hindi naman ganun pa katanda, or yung mileage natin is hindi pa naman ganun kataas. So hindi pa siya ganun kagamit na gamit. Kung nakikita nyo, it's about 21,000 kilometers lang. So medyo when it comes to the usage, medyo mababa usage natin kasi naman tayo masyadong nagkotse. Palitan tayo ng motor and kotse. And mga main features nito ni Alpha ay yan, complete control ka sa manibela. Lahat ng ilaw nito ay automatic. So meron tayong light sensor sa harap, which is ito. Ayan, kung nakikita nyo. And ultimo yung headlight niya ay merong settings if you want it beaming towards yung medyo mataas or medyo mababa sa semento. So automatic din yung kanyang side mirror controls. Ito yun, papan nyo lang ng left or right, nandiyan yung kontrolin. So ito yung mga controls niya. Also, this one features a auto stop, or ito yung stop assist, and then electronic parking. So engine will be the same with others, so hindi ko na siguro itatakal yung part na yun. Also, naka chrome siya, at isa yan siguro sa mga nagbigay ng parang luxury looks dito sa Alpha. So ito yung loob niya. Yan, meron siyang parang brush steel design, silver. So yun, wala naman siya masyadong pinakaiba sa ibang model ng MG. So this video is more on kung ano ba yung experience natin within the last 5 years. So first of all, this one also has a cruise control pala, no? Pati yung wiper niya automatic din. Sensing niya depende sa lakas ng ulan or sa speed, pero pwede mo rin itaas, depende sa'yo. And then yung light niya is automatic din. Meron na kagad tayo naka-on na daytime running light. And then once na maggabi, ma-detect na gabi na or dumilim, like in tunnels, mag-automatic on na yung ilaw niya. And I think yun lang yung mga main features niya. Meron din pala tong, ayan, hindi ko lang alam kung 8 or 10 inch to, sorry, pero yan, meron tayong infotainment sa gitna na kompleto na yan. May Apple CarPlay at meron ding Android Auto. So by that time 2020, imagine nyo kompleto na yung features na yan. Meron din tayong 360, yan. Meron din yung 3D na hindi ko na masyado nagagamit kasi naguguluhan ako. Pero kompleto siya. Lagi ko lang gamitin yung 2D
pag nagpa-park para makita ko lahat ng side. And may sensor siya sa likod. Wala lang siyang sensor sa gilid, mga blind spot sensor kasi. Ganyan lang naman yung nagkaroon. Safety features, airbags, kompleto rin do. At meron din siyang airbags dito. Sa pillars and sa curb. Sa pillars meron, sa harap meron. And yun, pretty much it dito sa unit natin. So in the last 5 years, balikasa maintain kasi ito eh. Hindi ko siya pinapa-PMS sa labas. Ito na lang sigurong less PMS ang papagawa ko sa labas kasi masyado na mahal yung coat. So to be honest, medyo naghahanap ako ng alternative na, alam niyo na shop na nagki-cater ng mga MG, which is nakakita tayo, si MGS parts and accessories nga. So most of ina-offer nila ay for MG. Wala akong masyadong upgrade dito. Mahilig kasi ako sa stock eh. Yun talaga tayo eh. Hindi tayo masyado nag-upgrade ng parts. Gusto natin yung stock lang talaga. Kung kanong itsura niya nung kinuha natin before. Gusto natin ganun pa rin ngayon. Pero I'm planning to add some sun visors and palitan yung mga chrome details niya kasi nagkakaroon na nga ng wear and tear. So, going back sa 5 years, Casa maintained. When it comes to performance, this car, mostly nung mileage nito ay malalayong lugar. At probinsya, Bataan, we've been to Pagudpud. Ilang beses na ito nakarating ng Pagudpud. Yun nga, yung matataas na mileage ito is sa mga sobrang lalayo. Kung usapang reliability, well, wala naman ako na-encounter na malaking problema. But again, yung mileage ko, kasi yun ang magiging rebuttal ng iba, is yung mileage is mababa pa. It's just about 21,000 kilometers. So, technically, bata pa yung makina. Hindi pa siya batak na batak, kumbaga. Iba pa rin yung magiging opinion ng mga nasa 100 plus kilometers na. Pero kung ako tatanungin, wala akong naging problema since then sa sasakyan na to, simula nung nakuha namin siya. Even yung mga common issues na sa mga headlight, namamatay ang headlight, hindi rin namin yun na-encounter. And sobrang swerte lang siguro. No? So, meron talaga mga client na makakuha ng tinatawag lemon. Or maraming issue na unit. Cellphone, kotse. Depende naman talaga eh. Kaya nga meron sa US na lemon law. Hindi ko lang alam kung meron dito noon. So, ang mga gusto ko dito ay kung alam niyo lang po, hindi ko kasi sure kung iba ang ginamit na suspension sa ibang unit. Pero dito sa Alpha, yung suspension po nito ay so nasa mga pros pala tayo, no? Ang suspension po nito ay sobrang sarap ng suspension niya at malambot, hindi matagtag. So sobrang na-appreciate ko pag galing ako ng ibang sasakyan o kaya sa motor, tapos bumalik ako sa pagdadrive nitong kotse namin ni MG5. Sobrang lambot na suspension niya. Yung mga tagtag sa NLEX, hindi niya masyadong ipaparamdam sa'yo. So, yun talagang one of the pros. Kasi yung pinsan ko, meron siyang Honda City, then meron doon yung Innova. Malayo yung pagitan ng comfortability nila. Lalo si Honda City, sobrang matagtag din siya. So, that's one of the pros. Second is yung aircon. Although hindi po to naka-auto climate. Manual lahat to. Yung kanyang temperature by bars. Hindi siya by numbers ko nung temperature yung gusto mo i-set. Pero, for the last 5 years, sobrang lamig pa rin po na aircon nito. Yung mga pasahero po natin sa likod, nag-request pa rin sila minsan babaan yung temperature or taasan yung temperature to much warmer. Kasi nga, malamig lalo pag gabi. At sinet mo ng sobrang baba tas malakas yung fan. And also cruise control, gusto ko yon kasi panay kami nasa norte. And gusto ko na sineset yung cruise control pag nasa TPLX na kasi sobrang chill. One of the pros din is kung alam nyo lang po, sobrang luwag po ng MG5 sa loob. Yung leg room niyan, maluwag po yan. Kasya ilang bag dyan kahit 3 bag, basta
yung uupo is hindi masyado mahaba yung kanyang binte. So sa driver side, ito, yan, 6 foot tall po tayo pero konti lang yung bend ng binti ko. Pwede ko pa pong i-adjust yan. Yun nga po palang Alpha ay naka 6-way electric yan, 6-way electric na adjustment. Harap, papunta sa harap, papunta sa likod, pataas na upuan, pababa, and then bend and medyo higa. So yun, 6-way siya. What can I say more? Dito sa may bandang cambio niya, wala lang masyadong special. Yung cup holder, dalawa, yung nilagyan ng key, meron siyang pockets dito, nilagyan ng kung ano-ano dito rin, meron din yan. Also meron tong, sorry, medyo magulo, hindi ko naayos, umalis kami kahapon. Meron po tayong yan, so meron po, dito po kinakabit yung ating phone. This is parang shock casting niya. So that's for Apple CarPlay and Android Auto. 12 volts meron din, charger meron din. Mababa lang po talaga wattage nito for some reason, mga 10. Hindi ko alam kung mga 10 lang kasi ang baba talaga ng charging niya. But one good thing is itong dito sa likod. Kita niyo yan? Mabilis po mag-charge yan. So I think mga 20 watts din yan. I guess 20 watts din siya. Hindi ko na alam yung full spec, sorry. 20 watts din siya kasi mabilis mag-charge yan Also, yun nga, meron tayong 360, ang third natin na Pro ay meron tayong 360 camera. So sobrang dito po kasi sa amin, unfortunately, hindi ko pa ma-afford makakuha ng malaking bahay na may parking. So dito sa subdivision namin is, ito po approved po ito ng HOA namin na mag-park ng one side as long as maayos at madadaanan. So hindi medyo tight yung parking at sobrang useful po ng 360 cam. Although kaya ko naman mag-park ng wala kasi may iba naman kami sasakyan, pero mas magbibigay po kasi ng magiging mas madali yung pagpapark pag yung may 360 cam ka, kita mo yung left, yung right, lahat ng side may kita mo kung may tatamaan ka ba. So that's the third pro of it. Fourth is I can say na ito ang nakuha namin is wala pang bumibigay na kahit ano maliban lang dun sa last na issue, yung fan blower. That's again 5 years. So may nag-comment po kasi last time na yun nga, mini-maintain naman daw, bakit daw may bumibigay pa rin. Tandaan po natin na may mga parts talaga na wear and tear po talaga, na gamit or hindi gamit. Minsan nga kahit nasa box pa yung ibang items, di ba? So as times goes by, na lalamigan, naiinitan yung item, masisira talaga siya. Kasi nga, wear and tear. So it's a wear and tear, like rubbers and other parts. So katulad nandito sa chrome accent namin sa labas, sa weather strip, may mga nasira na rin na rubber. So I'm planning to replace it. Naghihintay na lang ako ng kabila na lang. Nabili ko na yung kabila. So planning to replace it. Yung pa lang naman ang nagiging problema. So that's a fourth one. Hindi pa ako masyado nakaka-experience ng issue. Fifth one is yung Flip Pro natin, ay yung trunk natin. Sobrang laki ng trunk natin. Kita nyo naman dyan, papakita ko sa inyo sa video na malaki po talaga yan. Cash siya dyan. Trinay namin isang maleta at isang yung stroller na anak ko na malaki. Meron ka pang kayang ilagay na backpack. Pagpapatong-patongin mo lang. So sobrang laki ng trunk. Ang laki ng dami malalagay. So isa pa yun sa mga pros. And yun nga, isa pa rin sa mga pros yung complete set na speaker niya. So ma-music kasi tayo. So gusto natin maganda yung music natin na bumaandar. So
Meron po ditong equalizer. Meron tayong equalizer dito na pwede nyong iset. Ayan, pwede nyo iset kung saan nyo gustong nakafocus yung speaker. May subwoofer tayo, virtual, meron tayong 3D sound. Yan, so either kung kompleto kayo or isa ka lang, so pwede mo rin iset kung saan mas malakas yung sound, depende sa'yo talaga. Equalizer meron. So that's actually a pro for me kasi nga mahilig tayo sa sound. Now, what else? Meron din si Alpha ng saksakan dito ng USB, specifically for dashcams yan. One good thing, diba? Hindi ka nadadaan dito sa baba yung charger mo ng dashcam. Hindi kagaya dun sa city namin tsaka sa Innova, talagang tumawid pa siya sa baba. So meron na siya dito sa ibabaw. What else? Yung kulay, gusto ko yung accent ng kulay nitong sasakyan namin. This one is probably grayish. Yung kinuha ko interior, then black. Yun yung combination na nirequest ko talaga. Hinintay ko talaga na magkaroon ng ganitong combination. Ano pa ba? Sa cons naman, ang una ng cons nito ay yung ground clearance. Mababa po yung ground clearance ng MG, specifically itong Alpha. Hindi ko lang sure sa iba kasi hindi ko alam kung dahil sa kanyang alloy wheels, yung sukat na alloy wheels niya kaya mababa. Pero kung dalawa lang ang sakay, okay lang, sakto lang po. Pero kung sobrang taas ang hub, sa side po kayo. And then kung merong part na medyo slope and then biglang magpapantay, maraming beses na po ako sumayad sa ganun kasi nga masyadong mababa yung clearance ni MG5 Alpha, lalo na pag punong-puno po kayo tapos may dala kayo sa likod, so sobrang hihiga yung sasakyan or mapupush pa sa pababa. Ngayon wala, ganun po talaga, titiisin nyo na lang na medyo sumasayad yung ilalim, maririnig nyo. Pero iris what iris matuto na lang po kayo mag 7, 7 o kaya medyo kumabig para yung distribution nung bumaba yung isang gulong bago pa umakyat yung isa. So technically hindi sila sabay dun sa slope, magkakaroon ng chance na makabawi yung isa para tumaas ng konti. So I think that's the idea sa 7. Cons na naranasan ko pa dito ay service centers, bilang lang, hindi masyado maraming service center. Pupunta pa kami ng Congressional. I think they're one of the best. Shoutout po sa MG Congressional, one of the best when it comes to PMS. Lumipat kami sa kanila kasi nung nag-North Edge kami dati ng MG, medyo sablay kasi natatagalan ako sa kanila gumalaw. Walang update din kung nasa alam mo na kung ano ng status ng ginagawa. But sa MG5 Congressional, sobrang ina-update ka nila kung ano na, kung patapos na, kung mag-start na, kung isasampa na. Walang problema, lalo sa mga pag-contact sa kanila. Cons, yun pa, sobrang konti ng cons, to be honest. Hindi ako nagiging bias, pero sobrang konti lang ng cons na naiisip ko sa sakyan na to Kasi wala naman talaga ako naranasan. Again, I'm one of the person na siguro swerte lang sa unit na wala masyado naging issue. Hindi po lahat gano'n. Meron talaga may ibang nakakaranas na may issue. And, well, cons, 5-seater pa din siya. So kung marami kayo, wala, siksikan talaga. Kailangan mo talaga ng ibang sasakyan. At, ano ba? Wala na akong maiisip na ibang cons Sorry. Pwede ba magdagdag sa Pro? Sa Pro pala, kung makikita nyo dun sa video ng unit natin, although medyo madumi, yung pintura po nito, for the last 5 years, na nandito siya, nakapark siya sa labas ng bahay namin, kinokoberan ko lang siya.
ang ganda po ng quality ng paint ni MG. Hindi po pumuputok yung pintura. Metallier po kami dati, so alam ko yung mga issue ng pintura. Hindi pumuputok yung mga pintura niya, hindi nagkakaroon ng mga bubbles for, some extent of time na nakabilad siya sa araw, wala ng ganyan, or acid rain. Syempre, masabi ko na makapal yung paint na gamit nila at magandang quality, kasi up until now, konting wax, ang kintab pa rin po nito. At sobrang konti ng makikita nyong, hindi naman totally walang bubble na lumalabas dun sa pintura, or alam nyo na medyo nagbabubbles yung pintura, pero sobrang konting-konti lang. Actually, nasa mga part nga lang siya natago, pero yung pintura niya sobrang glossy pa rin, top coat niya glossy pa rin, hindi nagbabago yung quality ng kulay niya sa tagal ng panahon, in 5 years. And again, that's one good thing, kasi nasa labas to kinocoveran ko lang siya. I think that's pretty much it. Hindi ko kayo kino-convince sa kumuha ng MG5, bahala kayo. Again, wala na rin hindi ko rin alam kung meron pa tong gantong Alpha. I think this is one of the best sedan na meron doon. Pero syempre sa makina 1.5 ba rin do. Pag bumigat kayo, pag marami kayong sakay, syempre mararamdaman niya yung hirap ng hatak ng makina. Kasi di sa 1.5, mabigat yung kaha, malapad po ito. Malapad si MG5. Almost kasing lapad siya ng Civic, kaya makikita niyo yung mga spaces sa loob, malalaki. So siguro isa rin yun sa cons, masyado malapad to. May hirapan ka sa parking, lalo pag tight yung space, kasi yung pinto mo pa, isipin pa yung pinto mo. So ayun, I hope makatulong to kung nagde-decide kayong if MG5 is one of your option. Ewan ko kung yung kukunin nyo, pero ito yung review ko for the last 5 years. Wala pong problema sa pagtakbo, walang kahit ano, nakarating na malalayong lugar. Tiis lang kayo sa mga sayad-sayad pag mayroong mga humps or slope or bumpy na medyo hindi pantay yung kalsada. Pero it is what it is. Thank you so much mga tito, mga tita. So sa susunod video, bye, ciao.